Okay, mapagpalang Happy Lord's Day pala. Happy Lord's Day. Araw ng Panginoon ngayon. Dalawa kami. Yan, may kasama po ako. Si Ate Ason Bautista. Ang lolo niya, si Juan Bautista ng Biblia. Masaya lang po talaga ako. Masayahin akong tao. Mababaw ang kaligayahan. Tatay namin, si Jesus. Yan. Huwag na kayong kumontra. Kaya po ako narito ngayon, hindi ako pa makipag-sitihan, kundi dali ng mabuting balita sa tahanang ito. Dito tayo sa barangay 103, Sony District 1, Tondo, Manila. Dito tayo sa tahanan ni Ate Son Bautista. Okay? Ayun, may gamit tayong Biblia, manipis, New Testament. Mabuti naman yung kahit papano, kahit na New Testament lang, at least meron. Yan naman po ang aking ginagawa bilang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ibang tao. Sa akin kasi, wala akong pinipili. Always welcome ang lahat. Pero may mga tao, hindi lang nila ako gusto. Siyempre, alam nyo naman, yung ibang tao, baka maaaring mas gwapo ako sa kanila. Gusto niyang umiti. Nangiti na. Sige na. Pero bago tayo papalahot sa Biblia, sa pag-aaral ng mabuting balita ng Diyos, tayo muna ay ihingi ng tulong o patnubay ng Diyos upang siya pong magturo sa atin. Alam niyo po, pagdating po sa spiritual na salita, kailangan nandiyon ang Diyos. Hindi po pwedeng wala ang Diyos. Kasi spiritual po eh. Ang Diyos espiritu, kaya ang salita niya espiritu, kaya dapat siya lang ang ating hihingan ng tulong. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Turuan mo kami, buksan ang mga puso at isip ng mga nanonood ng video ito upang makaunawa po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos para sa tao? Marami na pong mga tao na may mga problema. Kapag nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, yung totoo lang naluluwa po sila. Nababagbag ang kanilang damdamin. Kasi po, yan po ang parahan ng Diyos. Ang ipangaral sa tao, ang Ebanghelyo. Kasi hindi natin alam na yung tao pala nating nakakadaw palad, sometimes meron pala problema. Kaya nung mabigyan mo siya ng mabuting balita, gumiginawa ang kanyang pakiramdam. Ika nga, parang gamot, kaibigan. Parang gamot. Ngayon, sa Biblia po, siya po ang nagtuturo sa atin kung paano tayo pupunta sa langit. Hindi ako. Hindi ko sino man tao. Ang kasulatan po ang ginagamit. Halimbawa, tingnan natin yung 1 dito sa sulat ni Juan. Tingnan nyo po sa 1:14, 6. Ito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Sa Biblia natin malalaman, lahat naman po tao naghahangad na makarating ng langit. Kanya lang, ang alam nila, sasanib sila sa iba't ibang reliyon. Para bang pag gusto mo makarating ng langit, kailangan pumunta ka sa isang simbahan o anumang simbahan. Yan po ang parahan ng tao. Maging reliyosong tao. Oh. Hindi po eh. Ang sabi rito, ang nagsasalita dito mismo si Jesus. Basahin natin yung verse 1 ng 14, 1:14. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Kita nyo? Si Jesus ang nagsasalita rito. Siya rin ang nagsasalita dito sa 6. Anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus. Anong sabi niya? Ako ang dahan. Hindi niya sinabing, isa ako sa mga dahan. Hindi. Specific ang salita niya. Ako ang dahan. Para saan? Ito. Walang makakapunta sa Ama. Nasa ng Ama? Hindi nasa langit siya. Anong sabi ni Jesus sa Mateo 6:9? Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. So, yung Ama tinutukoy ni Jesus ay tagalangit. Ayon, eto. Walang makakapunta sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, pwede bang, sige na, sabihin na natin, pumunta sa ibang simbahan, umanib sa ibang simbahan, dumagdag sa ibang simbahan. Hindi po. Hindi ganon. Kasi wala naman sinasabing simbahan si Jesus dito eh. Pinapaalam lang ni Jesus, kung gusto mong makarating sa langit, kaibigan, ang sabi niya, sa pamamagitan ko. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, yan ang panahon para pagsuko. Kasi wala pong ibang dahan, kundi ang sabi niya, ako ang dahan. I am the way. Yung iba naman, kung anong dinadagdag nila, sa ganitong santo, sa ganitang santa, maging sa panalangin pa po, anong sabi ni Jesus? Sa pagiling sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga prayer requests. Anong nakalagay dito? Babasahin ko. 1:16-23, second paragraph. Anuman ingin ninyo sama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Sa aking pangalan, sa pamamagitan ko. Yan na naman yung salita. Yung iba naman, manalangin, gumagamit ng ibang pangalan ng santo. Yang mga santo na yan, sila po'y kagaya nating tao na nabuhay sa panahon nila, kaya po sila santo. Pero hindi po sila kasali. Especially kung wala na dito sa lupa yan, patay na. Si Jesus ba namatay? Yung iba, namatay lang po yung laman, nangyandog niya kanya sarili sa cross at nabuhay na maguli. Kaya hindi po siya mananatiling patay. Tandaan niyo po yan. Tingnan natin. Hindi ka natutulog, wala. Yung salita. Tabi kayo dun. Kanino nagmana po? Kanino nagmana po mo? Hindi sa toto.
Talagang wala na siya, no? Nanay niya, hindi na, no? Hindi. May kinakasama ng lalaki. Kaya may pinaglili ko. Ah, ganun ba? Ay, ito babasahin ko. Sa Hebreo 7, 25. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kita niyo? Hindi siya nanatiling patay. May mga reliyon kasi, patay daw si Jesus. Kita niyo? Hebreo 7:24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinan sa kanyang pagkasaserdote. Siya po kasi ang dakilang saserdote. Wala pong iba. Kung meron man kayo kinikilala saserdote, ang pinakamataas na saserdote ng pananampalatayang Kristiyano ay walang iba po si Yesu Kristo. Tandaan niyo po yan. Hindi kaya sabi niya, hindi pwedeng palitan. Kita niyo? Ito pa. Bensin ko. Dahil nga riyan lubusan niyang may liligtas ang lahat nang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano na naman yun? Pamamagitan niya. Tuloy. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailan man upang mamagitan para sa kanila. Maging sa kaligtasan sa pamamagitan pa rin ni Jesus. Sa panalangin, sa pamamagitan pa rin ni Jesus. Hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang, sabihin na natin, santo, santa, kung ano man yan. Hindi sila pwede. Sabi ko nga po, nabuhay sila sa kanilang panahon. Gaya natin silang mga tao. Kung sila may nagisanto, pero hindi na natin sila pwedeng isali. Kasi po, matagal na silang namayapa. At yung namayapa, ayan yun ang nasa libingan na. Ano? Kaya sabi ni Jesus, ako ang dahan. Kaya bilang mananampalatayang Kristiyano, wala tayong ibang kikilalanin na tagapagligtas kundi si Jesus lamang. Ito po yung nakasulat naman sa Gawa 4:12. Tignan natin ang sinabi ni Apostol na si Pedro. 4:12. Kay Jesus lamang in Christ alone matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kita nyo po? Kaya sabi niya doon sa Hebreo chapter 7 verse 25, patuloy siyang nagliligtas. Yung lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nasa langit na siya, gumaganap pa siya ng kanyang misyon, ang magligtas, ang mamagitan po sa mga tao, sa pagitan ng tao at ng Panginoong Diyos. Kaya nung panahon ng Pentecostes, dito naman sa Gawa pa rin, chapter 5, tingnan po natin. Chapter 5, verse 42. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo. Sila Pedro ito, grupo ni Apostol Pedro. Araw-araw po nagpupunta sa templo. Saan pa? Nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan. Gaya nito, bahay naman to eh. At dohoy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas, anak ng Diyos na buhay. Kita nyo po, maging ang mga apostol, siya pinangangaral nila na tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesus, gusto mo makarating sa langit, sa tahanan ng aking Ama? Aba,
Ako ang dahan. Dapat dumahan tayo sa Kanya. Kaya kung hindi pa ninyo tinatanggap si Jesus, tanggapin nyo na po, kaibigan. Isuko ang buhay nyo kay Jesus. Bakit? Wala pong ibang tagapagligtas. Walang ibang magdadala sa atin sa langit, kundi siya lang. Bakit? Kasi po sa rapture, bababa siya dito sa lupa. Kukunin yung mga tao na naghihintay sa Kanya. Kung saan siya naroon, doon din ang mga tao. Taga saan ba si Jesus? Di langit. Di natural yung taong dadalhin niya ay sa langit din. Yun yung tahanan ng Ama. Kaya, Ama namin, nasa langit ka. Isasama po. Bababa siya rito. Kukunin yung para sa Kanya. Sino yon? Yung mga sumampalataya sa Kanya. Sino yon? Yung nakinig. Pero nakinig ka, binago mo. Wala ka. Kailangan yung nakalagay sa Biblia, wag mo pong babaguhin. Ewan ko naman sa ibang mga taong reliyoso. Nung maging reliyoso, akala mo napakagaling. Sa totoo lang po, binabago na nila. Nakasulat na nga, binabago pa eh. Wag nyo na pong pakialaman. Sundin na lang natin. Tingnan nyo dito sa 1:12-26. Sabi ni Jesus, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon din ang aking lingkod. Sino yung lingkod? Yung mga tumanggap sa Kanya. Yung mga sumusunod sa Kanya. Ang tawag dyan, lingkod. Naglilingkod kay Jesus. Parang ganito. Sino mayor sa Maynila? Si Ani. Si Ani pa naman. Pag nagtatrabaho ka sa City Hall ng Maynila, kanino ka naglilingkod? Di sa mayor. Yun po. Ang tawag sa iyo, lingkod ni Hani Lacuna. Kaya si Jesus, yung naglilingkod sa Kanya, yung sumusunod sa Kanya, ang tawag niya, lingkod. Di ba sabi niya, no? Ulitin nga natin. Dapat sumunod sa akin ng naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, naroon si Jesus sa langit, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Taga saan si Ama, ang Diyos? Langit. Kaya pagdating mo ron, pararangalan ka pa ng Diyos. Ang sabi ni Jesus. Bakit? Naglilingkod ka nga kay Jesus. Anak ng Diyos si Jesus. Anak ng Diyos si Jesus. Kung tawagin yan, anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya, wag na po natin baguhin yung nakasulat. Kung sino man po ang nagtuturo sa inyo, halimbawa may nagtuturo, mali yan. May mga tao kasi nagsasabi mali ang Biblia. Pero ayaw naman nila magpagawa ng Biblia sa sarili nila. Kung alin yung Biblia sinasabi nilang mali, yun ang ginagamit. Maraming ganyan. Yung iba, pag kurso na dali nila kasulat, pinakipaglaban nila yan. Pero yung Biblia na yun ay sinisiraan nila. Bakit? Pag may nabasa doon na kontra sa kanilang reliyon, ay hindi totoo yan. Maling salin ng Biblia yan. Yun din ang ginagamit nilang Biblia. Kita nyo po. Pero sa akin po, iba.
welcome lahat ng Biblia. Eh bakit? Tama po yan eh. Ang mali, yung isip ng tao, masyadong, sabi ko nga po sa inyo, nung mag-relire, akala mo napakagaling eh. Pati yung mga lingguhaheng Arabiko, marunong ako dyan. Yung mga, isipin mo, hindi naman nag-aral na to. Yan po sinasabi ko. Meron po ako nakausap doon. Nung wala na siyang may sagot ba? Gusto niya yung mga sinauna ng manuskripto. Kita niyo? Sabi ko sa kanya, Tagalog na nga yung Bibliang ginagamit natin eh. Ayaw mo pa. Gusto mo yung matandang manuskripto. Sige, hanapin mo yun. Pag nakita mo, ihuhin mo rito, basahin mo nga sa harap ko ako. Buti kong alam mong basahin yun. Di ba? Hindi. Kaya tandaan po natin, ang tagapamagitan walang iba kundi si Jesus. Kaya tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas ng ating buhay. Kaibigan, ano man ang gawin nyo po rito sa lupa, panguli. Sige nga, ito sulat ni Pedro, tignan natin, kung obra kayo rito. Ito, ang baba ng tao. Oh. Saan nilalin tulad ni Pedro? Ito, unang Pedro 1:24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Oh. Hindi ba mababang uri lang ang tao? Ipinaris lang sa isang damo. Eh, yung damo kinakain ng kalabaw, kinakain ng baka, kinakain ng mga hayop. Ganyan lang po ang tao. Ano man ang galing mo, kaibigan, kagaya ka ng damo, nalalanta. Pero pag nasa iyo si Kristo, praise the Lord! Yan ang ipagyabang mo. Wala kang kakupas-kupas diyan, kaibigan. Hindi ka kukupas diyan. Basta si Jesus ang itataas. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo at aral sa amin ni Ate Asun. Na kung meron mo po kami dapat tangkilikin, ay walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Salamat po. Yung nanonood ng video, Panginoon Diyos, buksan mo ang puso nila. Kung hindi po hayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo sila. Sapagkat kung kami lang po, hindi kami pwedeng magbago sa sarili namin. Pero ikaw po, Panginoon Diyos, kaya mo silang baguhin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share and share. Kayo mga na-share, share nyo nga po sa iba, no? Happy Lord's Day. Nandito po tayo sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Ate Asun Bautista. God bless us all po. Kaway-kaway. Yan.